5, 4, 3, 2, 1. So mag-umpisa tayo. So yung topic natin ngayon ay kung ano yung nakikita ninyo dyan. So expected ninyo na matutunan tungkol sa pag-iipon para sa inyong retirement. Okay, tapos i-share namin sa inyo kung ano yung emergency fund. Paano ninyo maproteksyonan yung mga napundar ninyo kagaya ng mga nabili ninyong bahay, sakahan, sasakyan, mga ipon ninyo sa bangko. Okay, pagdating ng panahon na magkaroon ng financial crisis, anong gagawin ninyo para hindi yan sila mawala sa inyo? Okay, i-share namin sa inyo kung paano kayo magbili mga shares sa Jollibee, PLDT, Meralco. Okay, paano yung mga proseso, paano kumikita yung pera ninyo, paano ang pera ninyo magtrabaho para sa inyo. Okay, tapos yung kahalagahan at ang purpose ng pagkakaroon ng mga life at saka health protection. So ituturo ko rin sa inyo kung paano ninyo palaguin ang inyong income, ang tamang pag-iipon. Okay, so yun yung isang bagay na matutunan ninyo dito at expected nyo na malalaman. Kasi ang financial education na ito ay nagsimula po siya sa tinatawag na World Financial Group Company. Ito yung company sa Amerika na nagtuturo ng libreng financial education. Kasama dito ang isang school na tinatawag na Heartland Institute of Financial Education. Kasi yun yung mga company sa Amerika ngayon na nagtuturo. Ang WFG o World Financial Group, okay, ayan po ang mother company ng IMG o yung tinatawag na International Marketing Group ngayon sa Pilipinas. Ang International Marketing Group ay 16 years na yun sa Pilipinas na nagbibigay ng libreng financial training o kumbaga libreng financial education. Okay, so yan yung tinuturo ng IMG at yan ay ginagawa din namin ngayon. Okay, yung mga wala sa Pilipinas na nandito sa abroad, okay, kami ang nagtuturo ng financial education para sa kanilang financial future. Ang training na ito ay libre. Ang training na ito ay kumbaga hindi namin kukunin yung pera ninyo. Magtuturo lang kami. Tuturo namin kung paano siya nakatulong sa amin yung financial education at kung paano siya makatulong din sa inyo. So, yun yung isang bagay na maaari ninyong matutunan. Okay? Dahil ang financial education ay hindi yan siya tinuturo sa school sa Pilipinas. Kaya nagpasa ng batas si Senador Angara noon, year 2010, at ngayon inaprubahan ng last year ni President Noynoy Aquino. So, ngayon, tinuturo na yan sa mga high school. Okay. So, ang IMG ay ang financial education o yung sinasabi namin na financial literacy program ay tinuturo ngayon yan sa iba't ibang bansa. Okay, so actually hindi pa pakasama dito sa Israel. Okay, sa iba't ibang bansa ngayon, lalong-lalo na sa mga OFW. Okay, kaya ito, makikita isa sa mga news, kaya si Corina Sanchez, ina-interview niya yung mga tao at ang ino-offer ng IMG na libreng financial education na maaring pakinabangan ng lahat. Okay, financial education para sa mga OFW ay kinakailangan. Bakit? So yan yung malalaman. Hindi lamang sa OFW. Kahit sa ibang probinsya ng Pilipinas, tinuturo ang money management. Paano ka mag-build ng wealth mo? Paano ka mag-invest? Paano mo ma-secured ang iyong pamilya? Pamilya, paano mo ma-secured pag panahon ng crisis?
Paano mo mapaghandaan ang retirement? Yan ang isang bagay na kagaya ko sinabi sa inyo na maaari ninyong matutunan. Okay, so ito ang nangyayari sa Europe, mga financial education na ginagawa nila ng libre. Okay? Dahil nabalitaan niyo naman siguro kahit sa mga balita na bakit napakaraming OFW na umuuwing mahirap. Higit sa lahat, ang masama pa, maraming mga OFW na umuwing bangkarote. Okay? So maraming OFW na umuwing walang ipon. So anong nangyari? Bakit nagkaganon? Kaya ang programa ng financial education ay kinakailangan para sa atin. Okay? So dito sa advocacy na ito, malalaman ninyo yung tinuturo namin kung ano ang tamang pag-iipon. So hindi po ibig sabihin ang laki ng sahod natin ay hindi sukatan yon na tayo ay okay na. Safe na tayo ang ating pamilya, hindi. Okay, so yung iba, sabi nila, kung sino pa yung malaking sahod, siya pa yung walang ipon. Ituturo namin sa inyo kung paano ninyo mapalaki at pahalagahan ang inyong mga kinita. Ituturo namin sa inyo kung paano mag-invest. Okay? Invest saan? Invest sa mga kumpanyang ito. Siguro naririnig nyo na. Marami tayong naririnig na may scam investment. Yes. Napakarami yan sa mga balita ngayon. At karamihan sa mga tao ay natatakot mag-invest. Okay? Which is, marami naman talaga mga legitimate investment. So ngayon, isi-share namin sa inyo kung saan napupunta yung pera namin sa investment. Kung ano ang legitimate investment na meron ngayon sa Pilipinas. Yung mga kumpanya na nakikita niyo, yan yung mga investment at dyan napupunta yung pera namin. Siguro naman ang kumpanya na yan ay hindi scam. Hindi naman yan yung parang kumpanya na sumulpot na lang na parang kabuti pagkatapos mawawala na. Yung mga kumpanya na yan ay mga matatag at malalaking kumpanya. So dyan kami nag-i-invest. Kung paano makapasok dyan, okay, yan ang sinasabi namin na investment sa mutual fund and stock market. Ngayon, kung hindi kayo familiar kung ano yung mutual fund and stock market, ang pinaka-wise na maaari ninyong gagawin is mag-research. I-type nyo sa Google, what is mutual fund? Okay, what is mutual fund investment? Okay? So, lalabas dyan lahat ng mga sagot. Okay, lahat ng mutual funds. So, malalaman ninyo kung anong klaseng investment yan. Okay? Ang karamihan lang ginagawa natin, karamihan ng mga Pilipino is saving. Mag-ipon sa bangko. Okay? Ang hindi alam ng karamihan na mayroon pang isang paraan na yung pera nila ay mas lumago. Siguro nakikita ninyo ito sa TV. Yan ang sinasabi nating investment sa mutual fund at stock market. Yan yung Philippine Stock Exchange. So ituturo namin sa inyo dyan. Yung iba natatakot kasi hindi naman nila maintindihan yan. Okay, so dito ninyo malalaman kung paano at kung ano ang ginagawa namin. Actually, hindi mahirap kasi hindi mo naman kailangan yan siya pag-aralan lahat ng mga numero dyan. Kailangan mo lang dyan is kulay. Okay, so kagaya ng nabanggit ko, nagtuturo kami regarding investment. Pero ang malaking tanong, bakit kami nag-i-invest? Paano? Saan at kailan dapat kami mag-i-invest? Okay? So, yung isang bagay na maaari ninyong isipin is, bakit kami nag-i-invest? Dahil hindi po habang buhay ay empleyado po tayo. Okay, lagi nyo pong isipin yan at hindi habang buhay OFW ka. Hindi habang buhay o empleyado at OFW ka. Tanungin mo na lang yung sarili mo, ano ang bubuhay sa'yo pagtanda mo?
So, yun yung isang bagay na maaari mong itanong, ano ang bubuhay sa'yo pagtanda mo? Okay, so yan ang isang dahilan kung bakit kami nag-i-invest. Kasi, kung hindi ka mag-i-invest, ano ang gagawin mo pagtanda mo? Aasa ka na lang sa iyong mga anak. At ang isang paalala namin sa inyo, ang mga anak ninyo ay hindi retirement plan. Kumbaga, gawin ninyong bangko. Gawin ninyong ATM machine. Na anytime, kailangan nyo ng pera, pumunta na lang kayo doon. Mahirap din kung ipasa-pasa ka ng mga anak mo. Okay? So, yun yung isang bagay kung bakit kami nag-i-invest. Kasi kung yung anak namin ay may sariling pamilya, baka hindi na kami papansinin. Okay? So, saan ka kukuha ng pera? Okay? Ang advice namin sa inyo, kung kailan kayo nagsimulang magtrabaho, yan dapat ang panahon na magtabi kayo para sa inyong retirement, para sa inyong pagtanda. Okay? Wait lang ha. Ayusin ko muna yung aking camera. Okay? Okay? So, yan yung dapat yung panahon na mag-ipon kayo. Okay? Sasabihin ko sa inyo na ang SSS ay hindi yan sapat. Ang GSIS ay hindi yan sapat. Lalo na sa panahon ngayon. Nakakainis. Yeah? Naririnig nyo na yung balita. Okay? So, yun yung isang bagay na sasabihin ko sa inyo, huwag ninyong asahan. Okay? Huwag ninyong asahan yan dahil hindi yan magiging sapat sa pangangailangan ninyo pagdating ng panahon. Magkano lang naman matatanggap mo sa SSS? Bihira lang magtaas yan, tapos ang presyo ng bilihin ay pagkabilis ang pagkataas. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi sapat yan dahil sa ganito. Okay, yung inflation na sinasabi natin, yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, okay, serbisyo sa Pilipinas. So, yan yung inflation. Yan yung kakain sa pera ninyo kung iniipon nyo lang sa bangko. Tumataas ang presyo ng bilihin, ang pera mo hindi tumataas. Okay, so, kaya ang matatanggap mo sa pension mo, pagdating ng panahon, kapos na kapos ka. So, ngayon, sino ba yung nagpoprotesta dyan sa daan? Nung sinabi ni Aquino na hindi niya dadagdagan o tataasan ang pension ng mga pensyonado. So, sino ang nagpoprotesta? Yung mga pensyonado. Kung napanood niyo yung video doon sa timeline ko na senior, ang laging reklamo nila is yung pambili ng gamot. Yung isa doon, kawawa, 2 buwan na daw siya hindi nakakainom ng gamot dahil wala siyang pambili. Ang pension niya ay kulang. So, yun yung isang bagay na nakakalungkot. Kaya, kailan ka pa mag-iipon? Kailan mo pa isipin yung future mo? Dapat ngayon na. Okay? Yan ang sinasabi nating inflation, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at mga serbisyo sa bansa. Okay? ang option na lang natin is, we work for money until we die, o di kaya yung pinaka-the best, money working for you and relax. So, alin doon ang pipiliin mo? So, mas maganda yung number 2. Okay? So, isang solusyon na maaari mong gawin is invest your money. Okay? And let them grow. Ang pera ninyo ay kayang magtrabaho para sa inyo. Okay? So, yun yung isang bagay na maaari ninyong gagawin. Okay? Isang solusyon yan. Ang tanong, saan? Saglit lang ha. Okay. Investment sa mutual fund or stock market ang tawag. Okay, investment sa mutual fund and stock market ang tawag. Ngayon, paano mag-invest doon? So, yan ang isi-share namin mamaya. Pero, balik muna tayo
doon sa tinatawag nating sahod natin. Okay? Ano ba ang ginagawa ninyo sa inyong sahod? Pag nagkaroon kayo ng sahod, karamihan sa atin pag may matira, gusto mag-business. Ang malaking tanong, ano naman ang negosyo ang sisimulan mo? Yung iba, walang maisip na negosyo. Ang gagawin na lang, lagay ko na lang kaya sa bangko yung pera ko. Which is, yan naman talaga ang last option mo. Kaya ngayon, ang tanong, anong ginagawa ng pera mo sa bangko? Kung ikaw ay may pera sa bangko, ang tawag sa'yo depositor. Okay? Ang ginagawa ng bangko sa pera mo ay hindi lang nila tinatago yan dyan, sa loob. Dahil may pinapasahuran yan sila, mayroon pa yan silang interest na binibigay sa'yo yearly. So, ang ginagawa nila sa pera mo, ini-invest nila yan para kumita sila ng malaki. Ini-invest nila sa mutual fund, sa mga kumpanya, pinapautang nila. Ini-invest nila sa real estate, pinapautang nila sa gobyerno. Okay? Kumikita sila dyan ng 20%, minsan mataas pa. At ang ibabalik sa'yo is 1 to 2% lamang. Di ba? So, yan yung isang bagay na mangyayari. So, fair ba yan or napaka-unfair? Kumita sila ng 20%, ibibigay sa inyo 1 to 2% lang. So, ngayon, ano ang gagawin mo? Gagawin mo, ba't di ikaw na lang ang mag-invest? Kumita ang pera mo ng 20%, babalik sa iyo 20%. Ang tanong, paano? Saan? Okay? Sinabi ni Warren Buffett, isang bilyonaryong tao, sabi niya, kung gusto mo maging mayaman, pag-aralan mo maging investor. Okay? So, yun yung isang advice na. At ang pag-invest ay sa kumpanya or sa tinatawag na mutual fund at stock. Yan ay nakikita ninyo sa TV. Minsan, nakakasakit sa ulo kasi hindi mo alam kung ano yan. May mga kulay, mga numbers, mga code. Sa totoo, sa pag-invest ay hindi kailangan yan. Ang kailangan mo lang is kulay. Maliban na lang kung colorblind ka, mahirapan ka i-identify yung kulay na yan. Okay, so, ang kailangan mo lang dyan is kulay. Red at saka green. Pag red, bumabagsak yung market. Pag green, tumataas yung value ng investment mo. At yan ay nagbabago araw-araw. Pagdating sa pag-i-invest na yan, hindi mo naman kailangang bantayan yan eh. Hindi mo kailangang alamin ano yung number na yan. Ano yung mga linya-linya na yan. Kaya ano yung mga code na yan. Hindi mo kailangan siyang alamin actually. At saka ang pag-i-invest ay hindi para sa mga mayayaman. Ang pag-i-invest ay para sa mga mahihirap din. Okay, so marami sa Pilipinas, katulong, security guard, driver, okay, laborer, tindero, nag-i-invest sila. At sila ay kilala namin. Okay, so yan yung isang bagay na pagkakataon na ang pag-i-invest ay hindi lang pala para sa mga milyonaryo. Para din sila sa mga mahihirap. Okay? Sa mababang klase ng pamumuhay ng mga tao. Okay, so ang tanong, saan tayo mag-i-invest? So, kagaya sa nabanggit ko, sa mga kumpanya na yan. Okay, dyan sa mga kumpanya na yan, kami nag-i-invest. So, paano ba kayo makaka-invest dyan? Okay, so, una, shares or stocks ang tawag sa binibenta ng kumpanya sa mga investor. Okay, kumbaga, yan ang bibilhin mo. Ang mga kumpanya na ito, hindi lang isang may-ari kung alam nyo lang. Kagaya ni PLDT, napakarami yan. Si Manny Pangilinan nyo lang yan. Isang sample dyan, ang mga kumpanya na ito ay gusto magkaroon ng iba't ibang branches. Kagaya ni Jollibee, umabot na siya ngayon sa Amerika. Pero bago yan umabot si Jollibee sa Amerika, okay, kung sino yung presidente niya ng Jollibee, wala siyang kapital para lumago ang Jollibee. Okay, para
makapagtayo sila ng branches sa Amerika. So, ang ginawa nila po ay naghahanap yan sila ng kapitalista. Ang tawag dyan, investor. Diyan napapasok ang investor. Naghahanap sila ng kapitalista. Sa ngayon, ang mga kapitalista na yan. Ang bibili nila ay shares or stock. Kaya kumbaga kasosyo. Kasosyo ka na ngayon ng isang kumpanya. At sa Pilipinas, meron tayong 305 Philippine companies na naghanap ng kapitalista. So, napakarami. Yun yung mga kumpanya na real estate, kumpanya ng mga eroplano, mga mining companies, okay, yung mga TV networks, mga bangko. Kung alam nyo, naghahanap sila ng investor. Okay, once na maraming kapitalista, once na maraming kasosyo, lalago yung business nila. So, parang nagninegosyo ka na lang rin. Diba? Parang nagninegosyo ka na lang rin. Kaya kung ako sa inyo, bakit ka pa magpapatayo ng negosyo na halos nahirapan ka na man lang simulan, i-invest mo na lang, ilagay mo na lang doon sa negosyo na nakatayo na. So, yan yung ginawa ko noon. Sabi ko, ano kayang investment ang o negosyo na gusto kong simulan? Gusto kong magnegosyo. Dami ko ng ni-research, internet cafe, water refilling station, magbabuy and sell ako ng palay. So, napakarami ko nang nire-research kasi may ipon ako. Sabi ko, anuhin ko naman tong ipon ko. Gusto ko magnegosyo, pero ang tanong, kung magninegosyo ako ng buy and sell ng palay, hanggang kailan? Hanggang kailan ko gagawin yan? Baka mamaya after 5 years, wala na. Ngayon, mga problema ka na naman. So, dito ko nalaman yung investment sa mutual fund and stock market na pwede ka palang magnegosyo at sumama doon sa negosyo na nakatayo na. Okay? Shareholder or stockholder ang tawag sa taong nakabili na ng shares sa isang kumpanya. Okay? Shareholder or stockholder ang tawag sa kanila. Okay? Once na ikaw ay nakabili na ng share sa isang kumpanya, ikaw ngayon ay kasosyo nila. Okay? Ang pag-i-invest ay parang negosyo yan. Once na kumita ang kumpanya, kikita ka rin. Once na nalugi ang kumpanya, lugi ka rin. Para may iwasang malugi, bumili ka lang dapat sa mga malalaking kumpanya. Okay? So, yan. Yan yung isang bagay. Ngayon, magkano naman? Gusto kong mag-invest. Magkano? Gusto kong bumili ng share, magkano? So, hindi pare-pareho yan. Halimbawa, si Jollibee, 200 pesos. Si BPI, 92 pesos. Si BDO, Ayala Land Incorporation, Metrobank, SM Prime Holdings, Ayala Corporation. So, maraming mga kumpanya, hindi pare-pareho ang presyo. At pesos lang yan. So, napaka-affordable. So, kung yung 20 pesos mo, binili, 20 shekel mo, binili mo ng ticket, manood ka ng sine kung mayroon. Kung yung 20 pesos mo, tinaya mo ng loto, hindi mo naman sigurado kung manalo ka, mas mataas pa yung possibility na matamaan ka daw ng kidlat kaysa manalo ka ng loto. Sabi yun ng kaibigan ko. Kung binili mo yun ng share sa Jollibee, sigurado ka pa. Ngayon gusto mo magsimula, mag-invest, magkano ng initial? Para ka nag-open ng account sa bangko, may mga forms yan. Hindi lang yung basta-basta magbili ka. May mga application form ka na fifilapan. Initial investment, 5,000 pesos. Huwag kang bababa dyan. Pwede mong gawing 6, 7, 8, 19, bahala ka. Pag una pa lang, 5,000 pesos. Yan, gusto mong dagdagan. Anytime, pwede kang magdagdag. At saka hindi ito, hindi ito parang mode of payment na kailangan mo talaga siyang bayaran monthly. Kaya hindi. Anytime lang kung may pera ka pa. Pwede mong dagdagan, huwag ka lang bababa sa 1,000 peso. Pwede mong gawing 2,000, 3,000, bahala ka.
Huwag ka lang bababa sa minimum na initial at saka additional. Anytime. Okay? So, paano ninyo malaman ang presyo ng Jollibee? Type nyo sa Google. How much per share ni Jollibee? Lalabas ang presyo ni Jollibee. Click nyo yung link na yan, lalabas ang ganyan. So, andyan ang presyo ni Jollibee. 201 pesos. Search nyo lang sa Google. Lalabas ang link na yan. Click niyo. Ganito ang lalabas. Okay, so lahat dyan makikita ninyo. Okay? So yan po siya. Ngayon, ang tanong, paano ka kikita dito? Sa pag-i-invest, okay, sa pag-i-invest, kikita ka sa dalawang paraan. Una, kikita ka sa pamamagitan ng dividend. Ito yung share mo sa kita ng kumpanya. Halimbawa, nag-invest ka kay Jollibee ng 100,000 pesos. Pagdating ng December, si Jollibee kumita ng 20%. So, matatanggap mo yung 20%. Okay? At ang total amount mo is 120,000. Pero hindi lahat ay nagbibigay ng dividend. Okay? Depende sa isang kumpanya. Kagaya ko, nakatanggap ako ng dividend mula kay Meralco. Bumili ako na kay Meralco ng 30 na shares. 8.49 piso per share yung natanggap ko na dividend. So, nakatanggap ako ng 254 pesos. Kagaya ng sinabi ko, hindi lahat ay nagbibigay ng dividend. Okay? Pangalawang paraan, nakikita ka sa pamamagitan ng pagbibenta ng iyong shares. Ang tawag po dyan, capital appreciation. Capital appreciation kasi habang tumatagal po, tumataas ang value ng shares mo. Parang ganito yan. Bumili ka ng lupa ngayon, 5 years from now, alam mo, natataas na yung presyo niyan. Ang market value. Ganyan din sa pag-i-invest. Binili mo ngayon na ang presyo ay tag-10, ibebenta mo, pagdating ng ilang taon, na ang tag-presyong 20. Kikita ka na nun. Sa simpleng salita, bibilhin mo siya ng mura, ibebenta mo siya ng mahal. Kasi, ang presyo niyan ay araw-araw nagbabago, bago at oras. Ang tawag natin dyan is capital appreciation. So, halimbawa uli. Okay? Year 2000, alam nyo, ang presyo ni Jollibee is tag 10 piso lang. Kung may 1 million ka noon, binili mo kay Jollibee, in-invest mo sa kanya. Okay, nakabili ka ng 100,000 na shares. Pagkatapos nun, year 2015, ang presyo ni Jollibee 200 pesos na. Ngayon, ibibenta mo na. Yung 100,000 na shares mo, ibenta mo sa presyong tag 200. So, magkano ang laman yan? 20 million pesos. In the span of 15 years, ang 1 million mo naging 20 million pesos. Binili mo noon na ang presyo ay tag 10, ibibenta mo ngayon, ang presyo ay tag 200. Kumita ka. Binili mo ng mura, ibinenta mo ng mahal. Ang tawag natin dyan, capital appreciation. Okay? Kagaya ng sinabi ko, ang presyo ng investment ng shares ay tumataas araw-araw or nagbabago araw-araw at oras-oras. Okay? At patuloy yan siyang tumataas. Okay? Hindi yan siya manatiling tag 10, hindi yan siya manatiling tag 200. 10 years from now, baka ang presyo ni Jollibee 500 pesos na. Di ba? So, hindi natin alam. Okay, so yan, dyan kami kumikita sa investment. Okay, capital appreciation ang tawag dyan. Parang presyo ng gasolina, parang presyo ng bigas, patuloy na tumataas. Okay, at hindi na yan babalik na ang presyo ay kagaya sa panahon ni Marcos noon. Ang presyo ng pamasahe ay hindi na babalik kagaya sa panahon ni Marcos noon. Dahil patuloy yan siya na tumataas taon-taon. Ganon din ang presyo ng shares.
Kaya pag binili mo ng mura at pagdating ng panahon tumaas ng presyo, sumabay ka sa pagtaas ng presyo nun at kumita ka. Diyan yumayaman ang mga investor. Okay? Diyan sila yumayaman. Okay? Yung isang bagay, pagdating sa investment, sino ang nagtatrabaho? Ikaw ba o yung pera mo? Okay, of course, yung pera mo. Pera mo ang nagtatrabaho sa'yo. Ikaw, nanonood ka lang ng probinsyano, kumikita na yung pera mo. Diba? So, maganda yan. Ikaw, nagtatrabaho ka, yung pera mo nagtatrabaho din. So, dalawa na kayong may income. Pero kung nilagay mo ang pera mo sa bangko, ikaw lang ang nagtatrabaho, ang pera mo natutulog. So, di ba? So, alin ang mas maganda? Dalawa kayo nagtatrabaho o nag-iisa ka lang? So, yan yung isang paraan na kumikita kami. Ilan tayo dito? 55. Para ng isang ano ito. Isang kumbaga isang team. Dami. Okay, so yan yung kagandahan. Pera mo ang nagtatrabaho sa'yo. Okay, kaya sa pag-invest, kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka. Okay, kaya advice namin dito sa inyo, sa mga bago, don't just work hard for money. Okay, okay lang yun, magtrabaho ka, kumita ka ng kumita. Okay yun. Talagang, ano ka, hardworking ka. Pwede mong gagawin yan, pero ang pinaka-the best na maaari mong gawin is kung alamin kung paano ang pera mo magtrabaho para sa'yo. Diba? So, ilan kayo nagtatrabaho? Dalawa kayo. Dalawa kayong kumikita, kagaya ng sinabi ko. So, yun yung isang bagay. Kasi kapag ang pera na ang nagtatrabaho sa'yo, okay? Kapag ang pera na nagtatrabaho sa'yo, hindi yan siya nagkakasakit. Okay? Hindi yan siya nagre-reklamo. Hindi yan siya tumitigil. Hindi yan siya nagbabakasyon. Kahit ikaw, saan ka pumunta, nagbakasyon ka, 24 hours ka dyan sa loob ng bahay mo, panood-nood ka lang, higa-higa ka lang, okay lang yon. Ang pera mo, tuloy-tuloy nagtatrabaho at kumikita para sa'yo. O, diba? Yun yung isang bagay. Ang kailangan mo lang alamin is kung paano mo gagawin yan. So, ako ngayon, since last year, okay, last year, 2015, ito yung nabili ko ng mga shares lahat. 105 sa iba't ibang kumpanya na yan na nabili kong shares. Okay, so, at bibili pa ako ng bibili. Actually, nitong buwan lang, bumili ako dinagdagan ko pa ng shares. Nag-invest ulit ako ng 50,000. Gusto ko palakihin yung shares ko. Bakit ko ginagawa ito? Isa lang yung gusto kong mangyari. Gusto ko magretiro ng maaga. Ayaw kong magtrabaho na habang buhay. Magtatrabaho ako. Hindi. Ayaw kong gagawin yun. Lalong-lalo na siguro sa sitwasyon natin, mga OFW, naranasan nyo pa yung mga nakakainis na amo. Kahit yung amo ko mabait naman. Pero hindi talaga maiwasan na mas gusto natin na lagi nating kumbaga walang nag-uutos sa atin. Kumbaga ikaw yung boss. So, kung ako ang sa sitwasyon ninyo, which is ito ang ginagawa namin, maaari kong advice sa inyo, planuhin ninyo ang inyong future. Hanggang kailan kayo magtatrabaho? Hanggang kailan kayo magiging OFW habang buhay? Huwag na huwag ninyong gagawin yun. Depende yan sa inyo. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, ayaw ko. Is first time ko ito mag-abroad. Sabi ko sa akin sarili, ito na yung last. Ayaw ko namang ibang bansa. Actually, kahit napakaswerte ko kasi ang bait ng amo ko, hindi naman sila pala utos. Okay? Very, kumbaga maluwang. Pero yung isang bagay na gusto mo makasama yung pamilya mo araw-araw, oras-oras, yun yung gusto kong mangyari. Kaya gumawa ako ng plan.
Kaya nag-invest ako, nag-ipon ako ng nag-ipon at nag-invest. Kaya itong taon, sinimulan ko ito, dinagdagan ko ulit ng investment. Okay, so once makapag-retire ka na maaga, yung anak ko nag-invest din siya para sa kanyang college education. So siya ay 4 years old nung nag-start mag-invest. So siya ngayon ay magsi 6 years old na, magto 2 years na siya mag-i-invest sa mga kumpanya na yan. Bakit siya nag-i-invest? Para pagdating niya ng college, may pera siya na gagamitin. Hindi ko na po problemahin saan ko kaya kukunin yung pang tuition niya. 12 years from now, magka-college siya. So, may pera siya. Okay? So, yun yung isang bagay. Before retirement, kung ikaw ay may investment na umabot, sabihin natin, 5 milyon. At kung tumutubo lang yan ng 10%, minimum 10% per annum. Okay? Meron kang kalahating milyon every year. Okay? Yun yung isang bagay. Ngayon, kung mayroon kang 20 million na naipon mo sa loob ng 20 years or 25 years mong pagiging OFW, tumutubo lang yan ng 10% per annum, meron kang 20 or 2 million pesos. Interest pa lang yan sa investment mo. Okay? Kung alam nyo lang, ang 10% mas mababa pa yan. Year 2014, kumita ang investment ng 28%. Okay, kung 20 million ang investment mo, 28% ng 20 million, magkano yan? So, umabot ka ng 5.6 million in interest ng investment mo. Kaya marami sa mga tao at mayayaman sa Pilipinas ay nabubuhay na lamang sa interest ng pera nila. Okay, sino ba ang yumayaman sa atin sa Pilipinas? Di ba yung mayayaman? Sino ang lalong naghihirap? Yung mga mahirap. Kaya ang sitwasyon ng isang OFW, kumusta naman? Ang OFW, mayaman yan. Pansamantala lang. May pansamantala lang yan. Once na umuwi na yan sa Pilipinas, okay, time will come, babalik din yan kung kailan, kung buhay niya noong umalis siya sa ibang bansa. Okay? Ang malala pa niyan, yung mga napundar niya nung OFW siya, pagdating ng panahon, pagdating ng emergency, baka ibebenta niya rin ng uli. So, maraming nangyayari sa atin yan. Okay? So, sa investment, yung retirement mo, kailangan mo lang siyang paghandaan. Yung masasabi ko sa inyo, if you never save money or invest, you will always be poor no matter how much we earn. Ayan ay galing sa isang financial guru at financial advisor ng Pilipinas. Registered financial advisor. Yan yung mga sinasabi nila. Kasi, hindi habang buhay kaya mong magtrabaho. Hindi yan kakayanin ng katawan mo. Okay? So, kung wala kang pera, at wala ka ng income, anong bubuhay sa'yo? So, investment. Kaya sabi niya, kung hindi ka mag-ipon at mag-invest, babalik ka sa pagiging mahirap. Okay? So, yan yung isang bagay na maaari nating i-discuss ngayon. Bukas, i-discuss ko sa inyo kung paano bumili. Okay? So, saglit lang ha. Okay, so i-share ko na lang. 10 minutes. So, paano ba bumili at saan? Okay, sa pag-i-invest, halimbawa gusto mo mag-invest kay Jollibee, hindi ka pwedeng pumunta doon sa kanyang tindahan. Sa restaurant, ay mag-i-invest ako sa'yo. Kung gusto ko mag-invest sa PLDT, hindi ako pupunta doon sa kanyang kumpanya, sa opisina nila. Gusto mo mag-invest kay Cebu Pacific, hindi ka pwedeng pumunta doon sa kanilang opisina. Mayroon yan tayong tinatawag na bilihan. Okay? Kumbaga, kung gusto mo ng tinapay, saan ka pupunta? Alangan pupunta ka doon sa butika. So, hindi pwede doon. Okay? So, mayroon niyang bilihan. Ang tawag niyan ay meron tayong dalawang klase ng investment. Maraming klase. May UITF,
may forex investment, pero punta tayo sa pinaka-common. Tinatawag direct investment or stock market. Okay? At saka indirect investment, mutual fund ang tawag. Okay, so ano ang pagkakaiba sa dalawa na yan? Okay, unahin natin yung isa. Mutual fund. Ang mga kumpanya pagdating sa mutual fund company sa Pilipinas ay marami. Meron tayong 15 registered ng Philippine Investment Fund Association. 15 yan. Pagdating sa stock market, online brokers, meron 20. Okay? Unahin natin yung mutual fund. Sa mutual fund, meron tinatawag sila na fund manager. Kung baga sa bangko may bank manager, sa mutual fund merong mga fund manager, at ang fund manager sa mutual fund companies ay napakarami. Sa mutual fund, ikaw mismo or sila ang bibili at magbebenta ng shares para sa'yo. Parang ganito yan. Nasa loob ka ng bahay ngayon, gusto mong uminom ng soft drinks. So, may dalawa kang opsyon. Ang unang opsyon mo, utusan mo yung anak mo, bilhan ka sa tindahan. Pangalawang opsyon, ikaw ang bibili mismo sa tindahan. Sa investment, yan ang opsyon mo. Magpapabili ka or ikaw mismo ang bibili. So, kung magpapabili ka, ang tawag dyan is mutual fund. At ang bibili ay mga fund manager. Sila ang bibili, sila ang magbibenta ng shares para sa'yo. Okay? Ang fund manager ay isang financial expert. Alam niya kung anong kumpanya na malakas kumita at hindi kikita. Alam niya kung anong nangyayari at crisis na mangyayari. At paghahandaan niya yon. Okay? So, ang fund manager, ilalagay niya yung pera mo sa kumpanya na kikita para kumita yung pera mo. Of course, bawat investment ay mayroong charges. Okay, so, hindi naman siya gaano kalakihan. Nasa 5 or 0.350% lamang. Kumaga sa 5,000 mo, may 175 pesos silang ibabawas. Pag 10,000, 350. Okay, so ganun lamang po yan. Ngayon, sa mutual fund investment, kagaya ng nabanggit ko kanina, napakaraming kumpanya na naghahanap ng investor. Lahat ng mga malalaking kumpanya na nakikita ninyo dyan, or familiar kayo, naghahanap yan ng investor, mga bangko, at napakarami pa. Ngayon, sa 305 companies, ang trabaho ng mutual fund or ng fund manager is hahanapin niya yung pinaka-the best na kumpanya. Isa-summarize niya yun, top 10. Kumbaga, parang sa isang school. Kaya mayroon tayong tinatawag na valedictorian, salutatorian, mayroon tayong first honor, second honor, at yung mga top 10 students. Okay, pagdating sa investment, ang trabaho ng fund manager, hanapin niya rin yung pinaka-the best, yung top 10. At doon niya ilalagay yung pera mo. So, ang pera mo sa mutual fund investment ay napupunta sa mga kumpanya na yan na nakikita mo. Diyan nilalagay ng mga fund manager. Okay? Bawat isa sa kanila, bawat mutual fund company sa Pilipinas, mayroon silang top 10 holdings. Okay? So, diyan nila nilalagay yung pera ninyo. Kaya dito sa amin, kagaya ng nabanggit ko, alam namin pag nag-i-invest kami, alam namin kung saan ito napupunta. Kaya hindi yung pag nag-invest ka, hindi mo na alam kung anong ginagawa nila sa pera mo. Minsan ang iniisip mo na lang magkano ang ibabalik sa'yo. Yan yung iniisip kaagad natin sa investment. Pag may nag-offer sa atin ng investment, okay, at ang iniisip nyo lang is kung paano babalik ang pera sa inyo ng doble, yan ang nakakatakot na investment. Okay? Ang unang alamin nyo kung kayo ay mag-i-invest is ano ang ginagawa ng kumpanya o ng isang tao sa pera ninyo. Kaya huwag kayo mag-invest sa tao, mag-invest kayo sa kumpanya. Okay? At alamin niyo kung anong ginagawa ng kumpanya sa pera niyo. Kung hindi niyo alam yan, tumakbo na kayo. Ang investment na ito, hindi ito quick money scheme.
Hindi ito na sinasabi namin. Alam mo, dudubli ang pera mo dito. After 2 weeks, kikita ka ng 20% after 1 month. Kung yan ang ino-offer sa inyo, advice ko sa inyo, tumakbo na kayo ng mabilis. Kasi mawawala ang pera nyo, sigurado. Okay? Ang investment na ito yung sinasabi namin na slowly but secured investment. Kumikita siya, it takes time. At ang investment na ito ay hindi ito kailangan mo mag-recruit ng napakaraming tao para lumago ang investment mo. Okay? Kusa yan siyang lumalago. Nakikita mo yan siya araw-araw. Okay? Mayroon kang access sa kumpanya at ang kumpanya may access para sa'yo. May mga report. Okay? So, ang investment na ito, anytime, pwede mong makuha kung ayaw mo na. Okay? So, yan yung isang bagay na lagi ninyong tatandaan sa investment. Yan lang yung advice ko sa inyo. Pag may mga nag-offer sa inyo mag-invest, tatanungin nyo ano ang ginagawa at alamin niyo ano ang ginagawa ng kumpanya sa pera ninyo. Saan nila ito dinadala. Okay? So, kaya nai-scam ang karamihan sa mga Pilipino dahil hindi nila iniisip yun. Ang iniisip lang nila, paano madudoble yung pera nila. Kaya, marami pa rin sa mga Pilipino na pagdating sa investment, talagang financially illiterate. So, pasensya, pero yan ay totoo. Alam mo kung bakit? Kasi kung financially literate ka, okay, at pinag-aralan mo mabuti yan ang pinasok mo, hindi ka may scam. Ilang bilyong pesos ang nawawala sa mga Pilipino. Okay? Yung huli na napanood ko sa balita, yung pulis, binenta na pati bahay, pati yung kanyang matatanggap na retirement fund, ininvest niya. Ang hindi niya alam, yung pinasukan niya pala ay scam. Ano na lang ang nangyari sa atin? Diba? So, kailangan, yung advice namin dito, kaya may lecture. Ito yung ginagawa namin. Bago ka mag-invest, mag-aral ka muna. Okay? Pag-aralan mo muna. Kasi kung hindi, kung ikaw ay basta na lang nagmaniho ng sasakyan, at hindi mo rin pala alam, o hindi ka nag-aaral mag-drive, aba sigurado ang bagsak mo ay aksidente. Ganon din pagdating sa pag-i-invest. Okay? So, may 3 classification ng investment sa mutual funds. Mayroon tayong bond fund, equity fund, at balance fund. So, yan po ang isi-share namin bukas sa inyo. Ay, hindi bukas. Tuturo namin kung paano yan sa Miyerkules. Sa Wednesday po, ang katuloy ng lecture na ito, alas 10:30 na kasi. So, ang lecture na ito is 45 minutes lang. O sometimes 1 oras. Okay? So, may mga gusto po kayong itanong bago po tayo mag-end regarding sa investment. So, yan yung itutuloy natin sa Miyerkules po kasi bukas may meeting po kami.